Noong unang panahon, sa isang tahimik na baryo sa bayan ng San Rafael, nakatira ang isang magsasakang kilala sa kanilang lugar bilang si Mang Ben, isa sa pinakamasipag at pinakadalubhasang magtanim ng mansanas sa buong probinsya. Taon-taon, kapag panahon na ng ani, halos yumuko sa dami ng bunga ang kanyang mga puno. Mapula, matamis at perpekto ang bawat mansanas. Kapag tinitignan niya ang mga ito, napupuno ng karangalan at kapayapaan ang puso niya. Isang umaga, habang naglalakad siya sa pagitan ng mga puno kasama ang kanyang aso na si Bantay, napansin niya ang kakaiba. Sa pinakamagandang puno niya, yung itinuturing niyang pinakamahalaga, may isang bulok na mansanas sa pinakatuktok. Napakunot ang kanyang noo. Kapag kumalat yan, bulong niya sa sarili, maaaring masira ang buong ani ko. Kailangan kong tanggalin agad yan. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanyang kamalig at kumuha ng mahaba-habang patpat. Ito ang solusyon, sabi niya. Tutumbukin ko lang at matatanggal yan. Sinubukan niya. Isang palo. 2. 3. Ngunit hindi niya matamaan ang bulok na mansanas. Ang mas masaklap pa, ilang magaganda at hinog na mansanas ang nahulog at nadurog sa lupa. Napabuntong hininga si Mang Ben. Hindi ito ubra. Kailangan kong mag-isip ng mas maayos na paraan. Bumalik siya sa kamalig at kinuha naman ang tirador ng kanyang anak. Ito. Tutumbukin ko mula rito. Madali lang to. Maingat siyang tumutok. 1, 2, 3 beses siyang bumaril pero palaging sumasablay. Sa halip na tamaan ang bulok na mansanas, ilang magagandang bunga pa ang nalaglag sa lupa. Naiinis na siyang napaupo. Hindi pwedeng ganito. Kailangan kong matanggal yang bulok na yan. Hanggang sa may naisip siyang bagong ideya. Alam ko na, sabi niya. Ianigin ko na lang ang puno. Nilapitan niya ang puno at buong lakas na inalog, itinulak at hinila. Ngunit matigas ang kapit ng bulok na mansanas. Walang nangyari maliban sa paghulog ng mas marami pang magagandang bunga na ngayon ay durog-durog sa lupa. Lumipas ang ilang araw. Hindi na siya mapakali. Araw-gabi, iisa lang ang laman ng isip niya, ang bulok na mansanas na yon. Hanggang sa isang umaga, dala ng inis at pagkabigo, kinuha niya ang chainsaw. Kung hindi ko siya matanggal sa palo, tirador o pagyanig. Sigaw niya, puputulin ko na lang ang buong sanga. Habang papalapit siya sa puno, handang putulin ito, bigla siyang napahinto. Tinitigan niya ang buong puno at doon niya nakita ang nakakalungkot na katotohanan. Halos wala nang natirang maganda at hinog na mansanas. Lahat ay nahulog, nadurog o nasira dahil sa paulit-ulit niyang pagtangkang alisin ang isang bulok na bunga. Napaupo si Mang Ben sa ilalim ng puno, hawak ang kanyang ulo. Sa pagnanais kong iligtas ang puno mula sa isang bulok na mansanas, mahinahon niyang sabi, ako mismo ang sumira sa lahat ng magagandang bunga nito. Madalas tayong nakatuon sa isang pagkakamali, isang taong nakasakit sa atin, o isang alaala na ayaw nating maalala. Pero sa sobrang pagtuon natin doon, nakakaligtaan nating pahalagahan ang maraming magagandang bagay na mayroon pa tayo, pamilya, kaibigan, kalusugan, at mga biyayang hindi natin napapansin. Kaya ngayon, bago mo muling ituon ang mata sa isang bulok na mansanas sa buhay mo, huminto ka muna. Tumingin sa paligid. Baka sa pagtitig mo sa mali, hindi mo namamalayang napapaligiran ka pa pala ng mga matamis, magaganda, at mabubuting bunga. Kaibigan, baka katulad ka rin ni Mang Ben, masyado mong tinititigan ang isang mali, hanggang sa hindi mo na napapansin ang magaganda pa. Kung nakarelate ka sa kwento niya, i-like mo ang video na ito, i-share sa mga taong gusto mong gisingin, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Tales, para sa mas marami pang kwentong magpapabago sa pananaw mo sa buhay.